Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 2 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. So dyan sa Pilipinas ay alas 9:45 ng gabi ng kwan na itong Martes. Ah, Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol po dito sa naobserbahan ko lang naman nung inaresto si Jinggoy. Nung inaaresto siya, tinitignan ko yung mga mukha ng mga senador. Yung 13 senador o 12 ata sila yan o 11 sila na naandun o basta yung grupo nila. Yun lang ang inoobserbahan ko sa mga mukha nila nung inaaresto si Jinggoy. Ang title ko po ngayon mga kababayan, mga minamahal, and because 12 senators saw Jinggoy was arrested, ayan po grief have filled their hearts. Yan po. Yan po ang title ko at yan po ang ipapaliwanag ko ng maigi. Ulitin ko lang yan po ang obserbasyon ko lang. Ay bahala kayo kung ano ang obserbasyon nyo, pero ako bihira ako magsalita po, pero maobserba ako. Kaya marami akong natututunan. Opo, inoobserbahan ko lang. At yan nga ang napansin ko, grief o sorrow, yung kalungkutan ay naandun sa kanilang puso o kalooban. Ayan po and because 12 senators so nakita nila, hindi ba? Nakita nila paano inaresto si si Jinggoy, hindi ba? Ay inoobserbahan ko sila. Ay ang nakita ko ay while Jinggoy is arrested, sorrow have filled their hearts. Ayan po. At makinig po kayo na maigi kasi nga ay pag may salita po na ganyan kasi, hindi lang kasi ako nagsasalita marami ang nagsasalita sa dyan sa YouTube o dito sa YouTube na yun ang naobserbahan nila. Yung nga iba lumuluha hindi ba, o natulala ganyan, o parang nasyak o sari-sari ang dinidiscuss nila, pero hindi nila o mas marami ang nagsasalita sa YouTube, napansin nila ang kalungkutan. Sorrow nga or grief has filled their hearts. Ayan po. Ay bakit hindi natin i-discuss yan? I-discuss po natin, hindi ba? I-discuss natin. Bakit ganyan? Opo, at ito po ay wala sa politika ito ay ako kasi iniiwasan ko yung politika. Kumukuha lang ako ng mga bagay-bagay o mga pangyayari patungkol sa politika, i-discuss ko yan. Pero gagamitin ko na ang Biblia. Sorrows has filled their heart. Ayan po at marami naman siguro ang papayag, hindi ba? Kasi yun ang napapakinggan ko Yun po ay ito nakita nila papaano sila yung mga senador. Kung ilan man sila yan, kasi yung iba hindi na ata nagpakita Mga 2 o 3 ata hindi na nagpakita. Pero yung naandon na mga senador na
yun nga, kakampi nila o yung majority, hindi ba? O nakita nila papaano inaresto si Jinggoy. Bigla sila nalungkot. Yan po ano, nalungkot o natakot. Natakot. Kung ako ang papipiliin, sino ang lamang dyan, pantay lang yan. Nalungkot at saka natakot. Mayroon pa ano, naguluhan. Opo, naguguluhan na sila kasi ay bakit ganun na ang nangyayari, hindi ba? O, ay si Amy nga, ang sabi pa niya hindi raw niya maintindihan. O, aywan ko lang kung bumubuka lang yung buhanga niya na ganun. I cannot understand. O, ay simpre hindi. O, maiintindihan mo rin po yan. Ang sinabi ko doon sa YouTube, kung hindi mo maintindihan ngayon, maintindihan mo rin yan sa ibang araw. Ganun lang Sundan lang natin kung ano ang sinabi niya. Pag sinabi niya hindi niya maintindihan, hindi mo nga maintindihan ngayon. Pero after a while, o after a few days, maintindihan mo yan. Ganun lang po Di ba? Yung iba ay, yan, nakasulat yan, nadismaya. Parang nadismaya sila sa pamumuno ni Alan. Yung nakikita ko nadismaya, yung iba naman ay natahimik. Opo. Yan po ang mga obserbasyon ko, pero maliit lang yung natahimik. At ito nga aywan ko lang kung may galit. Kasi parang hindi ko makita yung galit nila noong mga panahon na yan. Iba kasi ang anger o anguish. Iba po yan. Pero may maliit na porsyento. May maliit, pero napakaliit, na hindi ko nabibigyan ng pansin. Kasi nga ay anguish yan o angry o maliit lang ang porsyento O, ang nakita ko talagang malaking porsyento in order, lungkot, takot, naguluhan, nadismaya, at maliit lang itong natahimik sila. Etc. Hindi ba? Ay, yan nga, nakasulat dyan, hindi ako sigurado, maaaring nakikita na nila mangyayari sa araw ng bukas. Ayan po yan ang isinulat ko dyan. Kaya sila natatakot at nalulungkot. Parang nababanaag na nila ang pwedeng mangyari sa susunod na mga araw. Kaya ganyan po hindi po masyadong tinatalakay ito ng iba, pero ay ako ang talakay ko ganyan in the future, hindi ba? Kaya sila natatakot. Remember dalawa yung takot at saka may halong lungkot. Yan po. Yan ang nakikita ko sa kanila. Ay bakit naman? Ay may mga kaso ito Hindi ba? Yung mga pumanig kay Alan Peter, puro may mga kaso yan. Iba't iba nga lang ang kaso. Kaya sila ay natatakot. Baka sila na ang susunod o sila na ang damputin. Kaya nga ngayon po, ang pagbukas ko ng alas 5 ng umaga, nagmanifesto na yung yung Solid 11, hindi ba? Nagmanifesto na sila, yung minority na, pumasok kayo, sabing ganun, at kailangan kayo dito, hindi ba? At pinaparesign na nila si Alan Peter Cayetano. Kasi kung ganyan, ma-stalemate sila, o parang naghihintayan lang, o nag-aabang lang sila, ay hindi pwede naman yung ganyan Hindi ba? Sayang lang ang kuryente. Sayang lang ang mga pasahod sa mga staff kung wala naman nangyayari, hindi ba? Mga staff, mga security, hindi ba? Ay yan na nga yan ang latest ngayon.
pinaparesign na nila si Alan Peter Cayetano. Kasi hindi nga pwede magtuloy-tuloy ng ganyan yan. Na wala na silang gagawin kung hindi magbantayan lang sila hindi ba? Babantayan yung isa ay hindi pwede yan ganyan mag-debate kayo. At ito sige, at kasi kung ano yung pumasok sa isipan ko, yun na ang yun ang sinasabi ko Kaya natakot itong mga ito. Sasabihin ko na po ngayon lang ako nakakita o nakarinig nung panahon ni Cayetano, nung siya ay 1 day pa lang as president. Ngayon lang ako nakakita, ay matanda na po ako mag-68 na ako Pero nanonood ako ng mga ganyan, at iyon nga, nung nagtrabaho ako dyan sa Senado, nung ginagawa pa yan, nanonood ako dyan sa session hall. Halos araw-araw na andyan ako. Kaya nakikita ko ay yung ginawa ni Robin Hood Padilla under na presidente na si Alan Peter sinabihan niya si Pangilinan, "Wag mo akong hawakan," sabi niya ay walang gumagawa niyan, kayabangan yan. At saka sinabi pa niya, "Bakit mo ako sinigawan?" Ay hindi naman pala siya ang sinigawan Hindi siya ang kausap ay yung presider. "I have still the floor," sabi niya. "I have the floor," sabi niya. Tapos sasabihin, ay kayabangan po yan Hindi ba? Kaya sila takot na takot kayong, kasi sumubra sila Sumubra yung kayabangan nila. Hamak mo sasabihan mo ay lalo na yan, elders na yan. Hindi ba? Dapat ang ginagawa ng new o yung rookie o yung baguhan, nakikiusap sa mga old-timer na sila ay turuan. Hindi yung, "Huwag mo akong hawakan." Ay, kayabangan yan kako. At doon, ito mga kababayan, mga minamahal pag nakarinig ako ng ganyan, at ginawa ko nga ng dito yan yung vlog ay delikado kako dito si Ruben. Delikado siya. Bakit touch me not, hindi ba? O ay nasa Biblia yan, ginagamit niya yung ginamit ng Panginoon na touch not my appointed, my anointed, touch not my anointed, and do not harm or do no harm to my prophets, sa mga propeta ko, sabi niya. Huwag mo silang ayan po ay simpre napakagandang pakinggan po kasi nga galing ng Biblia Huwag mo akong hawakan. Hindi ba? Ay biblical pala yan. Ay ginamit niya. Ay do not use the word of God in vain. Yan po ang nakikita ko dyan. Kaya delikado ito si Robin. Pero hayaan na muna natin yan Ang sinasabi ko lang, mga takot sila. Kasi mayroon sila mga kaso at yung kung umakto sila ay parang sila ng hari Huwag mo akong hawakan. Hindi ba? Ay sino ka? Hindi ba? Habang nakaantabay si Jinggoy, inaantabayan naman sa Jinggoy. Nakasabit yung kamay ni Jinggoy sa balikat niya. Ay hinahawakan din siya. Ay yan na nga po kayo. Kalukuhan lang po yung ganyan. O kayabangan. O kaya ay alam mo, napasikatiro. Hindi ba? At yan ang nakikita ko. Kaya takot na takot sila. Isa lang yan na nakita ng ating mga mata. Nakita natin yan. Hindi ba? Sige. Ngayon po, kung mayroon akong actually, napakinggan ko ito takot na takot, sabi ng ibang vlogger. Ay kumuha ako ngayon ng Biblia. Hindi ba? Saan ba yon? Ay alam ko kasi ang nakasulat sa Biblia Ngayon, marami pong nakasulat sa Biblia na fear. Yan nga, yan ganyan. Sorrow.
grief nakasulat po. At ito ang pinili ko, John 16 verse 5 hanggang 7. But now I go away to him who sent me. Si Jesus Christ po ang nagsasalita nito, But now I go away to him who sent me, and none of you asked me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Yan po ang naalala ko agad. At dahil sabi ni Jesus Christ ay sinasabi ko sa inyo itong mga bagay na ito, ay yung puso nyo ay nalagyan ng pagkatakot o suro yan hindi sorrow or grief. Ay ano ba yung sinasabi ni Jesus Christ? Yung sinasabi niya na siya ay aalis o pupunta siya doon sa ama na nagsugo sa kanya o siya ay papatayin. Yun po ang kinikwento niya. Siya ay papatayin ng mga elders, ng mga namumuno. Yung nga mga Parisiyo, ipapapatay siya. Kaya nga, sorrow has filled your heart, sabi niya. But it is for your advantage. Nevertheless, I tell you, sabi niya, the truth, it is for your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Sinasabi niya dito yung Holy Spirit. Hindi darating yan pag hindi ako mamatay. Yun ang sinasabi niya. O hindi kayo matutulungan kung hindi ako mamatay. Kasi pag namatay ako, ay yun na, isisin ko ang Holy Spirit sa inyo. Kaya nga ngayon ay ito ay kuwan ng Holy Spirit yung panahon ng Holy Spirit. Ayan po pero hindi po yan ang i-discuss natin. Sinabi ko lang na kasi kasama yan hindi ba? Sinabi ni Jesus Christ na iiwanan ko kayo. Ngayon, pupunta ako sa Ama na nagsugo sa akin. Pero kasama doon na sinabi niya, yung mga una pa, sinabi niya na siya ay ipagkakanulo, siya ay papatayin, siya ay huhulihin, siya ay ipapako ng mga elders. Yung mga namumuno sa simbahan, hindi ba? Kaya nga, sorrows has filled your heart, sabi niya. Kaya ihambing ko ngayon dito, nung hinuli si Jinggoy po, nakita ko po, unabanaan ko sa mga mukha ng mga senador na kaalyado ni Jinggoy, pagkatakot at saka pagkalungkot. Ayan, Pero nga, bakit sila takot? Ay, may mga kaso rin nga sila Si Joel Villanueva at ang susunod Grabe pala yan sa Bulacan, hindi ba? Lahat ng flood control pala ay nasa Bulacan. Hindi ba? Hamak po, pati si Jinggoy na taga San Juan, diyan nagka-project. Pati si si Bong Revilla, taga Cavite, diyan nagka-project, hindi ba? Ng flood control. Ay, ayan po Kaya nga, palagay ko, ang susunod dyan ay si Joel Villanueva. At ngayon nga, ayaw na nilang pumasok. Ang comment ko nga kaninang umaga doon kay Atty. Inso, ay baka ayaw nilang pumasok kasi nga nakikita nila baka sila ang susunod na dadakpin o isa man sa kanila. Ay si Bungo, candidate din yan pero ay sisi naman yun, hindi ba? Anytime po yan, anytime, hindi ba? Sa Pampanga, ang tawag nila anytime, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Ano ka kung anytime? Anytime pala ay Kapampangan po, hindi ba? Yun nga ang nakasulat dito, ang sabi ni Jesus Christ, but because I said these things to you, sorrows has filled your heart. Ayan po. At inihambing ko ngayon itong mga senadores na kumakampi kay Alan Peter Cayetano. Ang nakikita ko dyan, malaki ang kasalanan nila. Kaya hindi nila pwedeng iwanan si Alan Peter. Kasi dyan na lang sila umaasa na masasagip sila ni Alan Peter. Pero palagay ko hindi Kasi nga,
ang nakikita ko dito, kamay na ng Diyos ang gumagalaw. Nagnakaw sila ng mga bilyon, ay umiiyak na yung mga tao, ay saan pupunta ang mga tao? Mananalangin po yan sa Panginoon. At kung mayroong isang tao sa milyon na nananalangin, ay 100 million atang butanti na natin O, butanti lang yun ata, no? Hindi, 60 million ata o 70 million ang butante. Ay kung may isa doon na matuwid, na umiiyak na sa Panginoon, kasi nga bilyon lang ninanakaw, hindi ba? Ay hamak mo yung halimbawa isang tao na may kutsi, hindi ba? O isang tao na mayroon sa sasakyan, ay lumubog yung sasakyan niya. Ay ang pagpa-overhaul niya ni 100,000. Hindi ba? O, iiyak talaga. Bakit lumubog? Ayan nga sa flood control po O, lumubog sa baha. Hindi ba? Iiyak talaga Hindi ba? Ay bakit binaha? Ay ninakaw lang nila ang pira Ganun lang po yan. Takot na takot sila kasi nga ay wala silang pwedeng puntahan kung hindi kay Alan. Ay pinapangakuan naman sila siguro ni Alan. Si Alan, ay alam mo naman yan si Alan, hindi ba? Binara nga siya ni John Vic binara siya Ang sabi ni John Vic ay yung nakaraang kanya, nung isang araw kanya, ikaw ang kustodyan, hindi ba? Ikaw ang nagpresenta na kustodyan, pero naka-skip. Sabi ni Kwan, naka-skip si Bato, hindi ba? Ay ngayon, kinukuha na naman niya si Kwan, si Jinggoy na maging kustodi niya. Ay wala na maniniwala sa kanya. At ihahatid pa niya sana hanggang doon sa gate. Ay di mas lalong naging kawawa si Kwan si Jinggoy. Kasi makikita ng mga bala na, hindi ba? Makikita ng mga tao doon sa gate na doon sa pupusasan, doon sa isasakay sa, pinarada mo pa, hindi ba? Kung minsan hindi nag-iisip ito si Alan Maganda na nga yun na naandun sa Kwan na binigyan ng kurtusiya, hindi ba? Ay kung sa gate yan Pero alam ko na ito si Alan baka may plano ito na Kwan guguluhin yung pagdakip kasi nga kung may maraming tao na naandun ay hindi na makontrol ng Kwan, ng crowd control ng PNP, hindi ba? Hindi na nila makontrol. Kaya dapat talaga doon pa lang sa Kwan ay isakay na sa sasakyan. Ayan po ang sinasabi ko lang po dito ay walang choice kasi yung ibang senador na may kaso yung katulad ni Loren ay hindi naman masyadong hindi naman masyadong identify sa Duterte yan, pero ganun na rin kaya mahirap talagang sitwasyon. Kaya nga grief has filled their hearts. Ayan po ay aywan ko kung maniniwala kayo sa akin, hindi ba? Wala na silang tsansa Wala na. Parang gunting yan na ginugunting sila. Paliit ng paliit yung space nila. Para silang papel na dinadaanan ng gunting. Ganun po yan. Kasi kabi-kabila po ang kaso At mautak din si Duterte. Mautak. Kaya ganyan ang ginawa niya kay Bungo at saka kay Bato de la Rosa. Ginawa niyang senador, hindi ba? Sa pamamagitan ng kwan yan Niloko lang nilang eleksyon yan hindi ba? Niloko nila ay yung nagpadala ng boto, iisang machine. At nakakonekta pa sa local connected doon sa server ng Kumilik. Adi niloko rin nila yan. Isang tao, dalawang tao lang pwede na Sa buong Pilipinas po yan Isang tao, dalawang tao. Kaya nga ang kuwang ko sa susunod na eleksyon, manual counting na. Kasi hindi nila pwedeng lukuhin ang 100,000 na presinto. Hindi nila pwedeng lukuhin yan. Kasi may mga kwan doon may mga local na chieftain
May mga lokal na ginagalang din doon. Ay paano nilang papasukin ang isang presinto? Ay tika muna, ay bakit maghari-harian ka dito? Ayan, wala silang guns na gagawa niyan. Whereas dito kung boot counting machine lang ang bibilang, kaya nilang ayusin yan sa itaas. Kaya tignan nyo po ang mga senador natin ngayon, 25. Samantalang nung panahon ni Kitatan, ni Kusiting, at saka ni T.C. Arita, T.C. Aquino Orita, at saka si Nicky Kusiting, at saka si Francisco Tatad, hindi na nanalo yan. Bakit? Ang bumibilang po ng boto ay tao eh. Nung nagkaisa ang tao na wag nang iboto yan, hindi na sila lumabas. Hindi na sila nanalo. Pati nga sa congressman hindi na nanalo kasi nga nainis. Sa inis ng mga tao. Dahil sumayaw si Kusiting. Gumisi si Kusiting, sumayaw si Kwan Nung nanalo sila, sumayaw si Orita. At ito naman si Kitatan, napakayabang. Let us divide the house. Sabi niya ay tika muna kako, bakit mo i-divide yan na napakawalang kwenta ang topic mo o to open or not to open the second envelope? Walang kwenta yan, sabi ko. Ayun na nga, nabuwag ang kwan. Napatalsik si Irap. At ito rin ang sinasabi ko nung nagpropose si Alan Peter Cayetano, let us divide the house. Ang topic doon hindi dapat i-divide Ang topic doon ay kung papayagan nilang online voting. Ayan po ang topic Ay bakit walang kwenta yung topic Bakit? Ay magdidebate kayo Paano kayo magdidebate sa online? Hindi ba? May mga trabaho na hindi pwedeng i-online. Katulad yung kailangan na presensya hindi ba? Ayan po at pinipilit niya na mag-divide. Ay na-check siya. Sabi ng iba, bago ka mag-divide o mag-voting, kailangan nasa plenaryo yan na-discuss yan sa plenaryo o nai-recommenda ng committee level na dalhin sa plenaryo. Yun ang nilabag niya, ay na-check siya, hindi ba? Bandang huli sabi niya, ay hindi naman kanya doon ang nilalakad ko Ang sabi niya, gusto lang natin pag-usapan kung pwede nating i-discuss dito ang online voting. Ayun na nga Ganon si Cayetano, ang bilis magsalita. Ang bilis magpalit ng salita. Pero ang nilalakad niya ay pagbutuhan na natin, let us divide the house, kung papayagan nila yung by Zoom, hindi ba? Ay simple kasama na yung online voting. Hindi ba? Ganun lang po yan. Ngayon, balikan natin and because 12 senators saw Jinggoy was arrested, grief have filled their hearts. Totoo ba yan o hindi? Ay naandyan na po yan. Iniisa-isa ko na. Bakit sila nalulungkot? Ay alam nila na wala na sila magagawa. Bakit sila natatakot? May mga kaso sila. Ano pa? Bakit sila naguguluhan? Ay pinangako siguro ni Alan na walang mangyayari hindi po pwede yan Ay blinangko siya ni John Beck, hindi ba? Blinangko siya Ay pinagbigyan ka na pinagbigyan ka na naka-escape ngayon hindi na siya pagbibigyan. Ayan po medyo humina yung tono niya nung sinabi sa kanya ni John Beck yun. Ano pa? Bakit sila nadismaya? Ay dismayado talaga sila. Dismayado yan. Kasi nga ang pinakaasahan nila ay masib sila ni Sara o masib sila ni Duterte o masib sila ni Cayetano. Ay hindi mangyayari yan kasi nga mabigat ang kaso po hindi ba?
Bakit sila natahimik? Ay lalo silang bumabaon eh. Oh, lalo na kung ay, ito ha, ang narration ngayon ni Cayetano ay ilalaban daw niya ang independensya ng Senado. Hindi ka naman independent eh, kasi dependent ka kay Sara o dependent ka sa mga Duterte. Walang independent. Wala. Wala kang freedom, ang ibig sabihin. Wala kang liberty. Kung hindi, kung sino yung amo mo, doon ka. Depende ka sa amo mo o didepende ka. Ay ang diniscuss ko nga noon, baka binayaran yan, mga 100 million, apat na senador para maging kwan siya O, ay bayad lang yun doon. Ay yung pagdating ngayon sa maintenance, hindi ba? I-maintain ba nila? Ay another bayad yan. Yun po ang diniscuss ko doon. Kaya ito ay tahimik sila. Hindi ba? Alagan naman na ang bayad lang ay gawin si Alan Peter Cayetano na presidente. O, babayaran ka ng 100 million. O, okay na ba yan? Ay okay sir. O, ibigay ang bayad. Gawin siyang presidente. Ay nagawa ng presidente. Ay paano ngayon i-maintain? Ayan po problema niya ngayon. Paano niya i-maintain yan? Another bayad po yan. Another bayad yan. Oh. Ay wala lang natin kung mali ako. Kung mali ako, mali ako. Hindi ba? I-admit ko naman Pero yan ang nakikita ko. Kaya tahimik na sila. Natatahimik. Ay simple. Ay another bayad yan ha? Kukuha ng bayad yung iba dyan ha? Hayaan na natin yung mga diehard. Oh. Ay lalo na ngayon ay kung napipinto na dadamputin ito si Kwan, hindi ba? Oh, si Joel Villanueva, pwede rin ito si Kwan marami rin ang nananalangin na damputin na ito si Kwan Si Robin Hood Padilla Oh, kasi nga obstruction of justice na pinagmamalaki pa niya. Ay sige nga ipagmalaki mo ngayon. Oh. Hindi ba? Kaya nga ganun. Soros has filled their hearts. Lahat sila yan. Oh. Hindi ba? Saan ko kinuha? Sa Biblia. Or grief has filled their hearts. Kasi nga, hindi lang nila narinig Nakita nila mismo papaano damputin Hindi ba? Hinihila ni Cayetano ay ayaw ni Buying. Hinihila ni Cayetano na dalhin daw sa gate. Ay, kwal lang yan. Mga kwal lang yan. Mga pakulo o mga kwal lang yan. Just for us you, hindi ba? Pero wala din bang yan. Alam nila kasi nga ang sabi ni Buying, hindi naman kanya lawful yan na mayroon kang protective custody. Wala sa batas yan. Wala kang ganyan Gawa-gawa lang nila yan. Sige po, hanggang dito na lang po. Basta ang kinupya ko lang sa Biblia, yung and because I have said these things to you, sabi ni Jesus Christ, yung ipapako siya, ipapatayin siya Soros has filled your heart. At ayan nga ang nakita ko sa mga senador na kaalyado ni Jinggoy nung siya ay dinakip. Hindi ba? At hindi lang nila kasi narinig nakita pa nila. Kaya nga napakatindi po niyan. Ay yung kay Jesus Christ, sinasabi lang niya I have said these things to you so that when it comes, you will believe. Sabi ni Jesus Christ. Sinasabi ko na, pinapauna ko na sa inyo. Kaya nga, ano ba yun? Natakot o kaya nalungkot ang mga disipulo niya. Pero wag kayo kanya malungkot. Kasi kung namatay ako kanya, ay isusugo ko naman kanya yung Holy Spirit para tulungan kayo. Ayan po sige po hanggang dito na lang po at bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako sa Panginoon na sana bigyan niya tayo ng wisdom sa ating pakikinig po mga kababayan, mga minamahal, at muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.